The Boss Husband. Credit to the author. 1051-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang site ng pelikula ni Lucille ay hindi malayo sa lungsod, ngunit kailangan nilang pumili ng lambak para sa mga eksenang nangangailangan ng natural na tanawin. Ang pagrente sa lugar na iyon ay umabot ng milyon-milyong dolyar at nagulat si Justin. Hindi nakakagulat na ang mga pelikula ay palaging mula sa mga sikat na direktor. Paano kaya ng isang normal na tao ang mga gastos? Kasabay nito, hindi maiwasan ni Justin na humanga sa mga Hapones. Nagkaroon sila ng mahusay na paraan ng pagkuha ng mataas na viewership habang binabalanse ang kanilang mga gastos. Habang nagmamaneho siya, hindi nagtagal ay nakarating siya sa base at may nakadikit na papel sa entrance na nagsasabing "It's set of Spirit of the Sword." Inihinto ni Justin ang kanyang sasakyan sa parking lot bago pumasok sa loob na may hawak na isang bag ng sariwang mansanas. Binili niya ang mga mansanas sa isang magsasaka na nagbebenta nito sa tabi ng kalsada. Tutal, bumisita siya rito. Hindi naman magandang dumating na walang dala, di ba? Napapaligiran ng mga bundok ang isang malaking bakanting lupain. Maraming bahay ang itinayo dito bilang backdrop. Ang pasukan ay isang kulay abo na puting gusali at nakikita ni Justin ang maraming reporter sa may pintuan. Ipinagbawal ng production team ang anumang anyo ng pag-record sa takot na magbunyag ng anumang mahalagang impormasyon, kaya maghintay na lamang sila sa labas. Si Justin ay isang nagbagong tao. Siya ay hindi na ang padalos-dalos na tao na siya ay dating. Inutusan niya ang kanyang empleyado, si Teddy, na maghanda ng isang staff pass para sa kanya. Naglakad si Justin sa guard at iwinagayway ang kanyang pass sa kanya. Tiningnan siya ng mga reporter na puno ng inggit ang mga mata habang naglalakad siya sa loob. Pagpasok sa set, tinanong ni Justin ang kinaroroonan ni Lucille bago tuwang-tuwang tumakbo. Matagal na niya itong hindi nakikita at iniisip niya kung kumusta na siya dahil hindi pa ito umuwi mula nang magsimula ang shooting. Inabot siya ng ilang oras upang mahanap ang pansamantalang dressing room ni Lucille kung saan siya nagpapahinga ng mag-isa. Natigilan si Justin nang makita siya. Si Lucille ay nakaupo sa isang upuan na ang bahagi ng kanyang buhok ay nakapulupot sa isang bun at ang iba ay umaagos sa kanyang likod. Mula sa gilid, ang kanyang mukha ay tila lalo na matikas at pino. Tumingin si Justin sa kanyang balingkinitang leeg at nakitang nakasuot siya ng tradisyonal na damit na may puti at pilak na linang. Ang kanyang baywang ay nakatali ng isang jade belt na may macelan at tradisyonal na disenyo. Para siyang ipinanganak sa Mount Emei, parang isang immortal na diwata. Nabasa ni Justin ang script mula noong siya ang namamahala sa proyektong ito. Si Lucille ang babaeng bida, isang mahuhusay na eskrimador na sumuway sa utos ng kanyang amo at nagpas siyang labanan ang mga demonyo kasama ang lalaking bida mula sa kaharian ng Diablo. Hindi nakakagulat na pinilit ni Direktor Sean na i-cast si Lucille. Sa paghusga sa kanyang aura, siya ang perpektong kandidato para sa karakter na ito. Gayunpaman, nang humakbang siya palapit sa kanya, napagtanto ni Justin na tila hindi maganda ang mood ni Lucille. Mukhang malalim ang iniisip niya. Ito ay isang pambihirang tanawin, nakikita na hindi niya naramdaman ang pagdating niya. Ano ang iniisip mo? Mahinang sabi ni Justin bago tumabi sa kanya. Biglang tumangala si Lucille at niluwagan ang kanyang mga kilay bago tumayo ng nakangiti. Kuya Gibson, bakit ka nandito? Heto, binilhan kita ng mga prutas. Inilagay ni Justin ang mga mansanas sa mesa. Napangiti si Lucille nang makita niya ang bag ng mansanas. Ganyan ka, hindi pa ako nakatanggap ng ganyang makalumang regalo. Napakamot ng ulo si Justin. Wala lang, pinapunta ako ng ate mo. Hindi naman siguro ako makakarating ng walang dala. Oye, ano ba ang iniisip mo kanina? Bumagsak ang mga balikat ni Lucille. Wala. Wala masyado. Tungkol ito sa pelikula. Naramdaman ni Justin na ayaw niyang pag-usapan ito kaya nagtanong siya, nakatanggap ka ba ng anumang pagmamaltrato? Hindi yon.
May kinalaman lang sa pag-arte ko, pilit na ngumiti si Lucille. Kuya Gibson, sinabi mo bang pinapontekan kapatid ko? Hindi mo naisip na bisitahin ako. Nakita pa rin ni Justin na kakaiba ito at hindi niya napigilan ang sarili na magkaroon ng kakaibang pakiramdam. Bumalik sa angka ng Yuan, ipinahayag na niya ang kanyang paninindigan, umaasang hindi mahuhulog sa kanya si Lucille. Maaaring ito ay malupit ngunit ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero parang hindi ito sumuko sa kanya. Hindi masamang pakiramdam na magustuhan ka ng isang kagandahang tulad niya. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang kanyang pagkakakileya bilang kapatid ni Marian at kanyang mga manliligaw, hindi niya kayang tanggapin ang kanyang sarili. Mag-asawa tayo kaya kung gusto ng kapatid mo na bisitahin kita, ganoon din sa akin, sagot ni Justin. Baka sa mga mata niya ang pagkadismaya ngunit nakangiti pa rin siyang tumango. Oo, ito ba ang hitsura mo sa pelikula? Medyo maganda. I doubt we will suffer any loss since you're starring in the movie. Napangiti si Justin. Lumiwanag ang mga mata ni Lucille sa kanyang papuri. Gusto ko rin, pero ang hirap suotin at tanggalin pagkatapos. Hindi ko alam na nakakapagod pala ang paggawa ng pelikula. Kung hindi dahil sa lakas ng loob ko, hindi ako masanay sa ganito kataas na intensidad. Habang nag-uusap sila, may isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang tumakbo papunta sa kwarto habang nasa tenga ang kanyang telepono. Nagulat siya nang makita si Justin, mabilis na tinapos ang tawag para batiin siya. Director Gibson, nandito ka na. Naalala ni Justin ang babaeng ito. Itinalaga siya ng kumpanya bilang bagong manager ni Lucille matapos ipadala ni Lucille ang kanyang team pabalik sa Europe. Kung ang kanyang memorya ay hindi siya nabigo, ang kanyang pangalan ay dapat na Yumi. Nandito ako para tingnan ang progreso at labis na nagmamalasakit si Pangulong Lysander kay Lucille Lysander. Natatakot siya na matrato si Lucille Lysander kaya pumunta ako sa ngalan niya. Sinubukan ni Justin na maging seryoso sa harap ng kanyang empleyado. Alam ni Yumi na siya ang asawa ni Marian. She didn't dare to brush him off, aware of his mysterious background. Director Gibson, napakasaya na nandito ka. Mayroon akong. Magsasalita pa sana si Yumi ngunit nahuli niya ang tingin ni Lucille sa likod ni Justin, dahilan upang tapusin niya ang pangungusap ng bigla. Naramdaman ito ni Justin at sinulyapan niya si Lucille. Bakit? Ano ang hindi mo masabi sa akin? Kinagat ni Lucille ang kanyang labi sa pagkatalo. Alam niyang imposibleng itago ito sa kanya. Director Gibson, narito ang bagay. Si Yumi ang nagkusa at nagsalita. Nagkaroon kami ng minor dispute sa mga direktor sa script. Inaasahan nila na si Miss Lysander ay gaganap ayon sa script kung saan gagawa siya ng kiss scene kasama ang lalaking bida. Kiss scene. Kumunat ang noo ni Justin. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito noon pa? Napangiti ng mapait si Yumi. Ito ay nasa script sa buong panahon, ngunit napagkasunduan nila na gagamit kami ng body double. Tutal, dalawa lang ang intimate na eksena, isa sa gitna at isa pa sa dulo. Ngunit pinayuhan ng ibang mga direktor si direksyon na huwag gumamit ng kapalit upang maging magalang sa ibang aktor. Ang lalaki na pinuno ay tumangging umarte na may kapalit. Sa tingin niya, ang kanyang manager ay walang paggalang sa akin. Naunawaan agad ito ni Justin at ninisya niya ito. Tumanggi siya. Kung tumanggi siya, bakit niya tinanggap ang alok? Hindi ba nila binasa ang script bago ito? Hindi ba nila nabasa ang mga kondisyon natin? Oo. Nakaramdam ng galit si Yumi. Iniisip ko rin yan, pero isa siya sa mga nangungunang aktor sa Zenica at napakaraming taga-suporta niya kaya hindi ko napigilan ang sarili kong sabihin ito. Napag-usapan ko na ito ni Miss Lysander kanina. Pero nag-aalala si Miss Lysander na guluhin kayo ni President Lysander. Hindi niya ako hinayaang kumonsulte sa inyo. Si Justin ay tumingin kay Lucille nang may pagkabigo. Hindi mo ako pinalam dahil iniisip mo yan. Ilang beses na naming sinabi sa iyo ng kapatid mo na huwag itago ito sa iyong sarili. Kung alam ni Maria na pinipilit ka ng team na gumawa ng kiss scene, ano sa tingin mo ang tumatakbo sa isip niya? Alam mo ba na siya ang nagpundohan ng 70% ng pelikula? Hindi siya gumastos ng bilyon-bilyong dolyar para mabuli ka.
10:52. Nang makita kung gaano hindi nagpapatawad si Justin sa kanyang sarili, agad na nadama ni Lucille na nasaktan at nasaktan. Pero kakaiba, may namumuong init sa puso niya. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata nang hindi niya namamalayan. Kahit masakit ang kanyang mga salita, ipakita nito na talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Hindi na ito kinaya ni Yumi. Sinubukan niyang pagaanan ang sitwasyon. Director Gibson, mangyaring huwag manatiling galit kay Miss Lucille. Ginagawa lang niya ang inaakala niyang pinakamabuti para sa lahat. Masyado kaming maraming tao sa aming crew at mahirap pasayahin ang lahat. Kung nagkataon na masaktan namin ang karamihan sa kanila, hindi lang ito makakaapekto sa pag-usad namin ng paggawa ng pelikula, ito ay maglalagay sa reputasyon ni Miss Lucille at sa aming kumpanya sa malaking panganib sa hinaharap. Siya ay nagsikap na. Napangisi si Justin. Iyon ay dahil masyado kang maingat at hindi mapag-aalinlanganan. Lumunok si Yumi, hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita kay Justin. Nag-isip si Justin saglit pagkatapos ay nagtanong, sino ang gumaganap na male lead? Saan siya galing? Walang pakialam si Justin sa iba pang artista bukod kay Lucille, hindi man lang siya nag-effort na malaman kung sino sila. Mabilis na tumugon si Yumi, ang kanyang pangalan ay Calvin Ford. Sumikat siya kamakailan 2 taon pagkatapos mapunta sa mga papel sa mga period drama at drama sa palasyo. Ang kanyang unang katanyagan ay mula sa kanyang relasyon sa pangalawang anak na babae ng isang sikat na ahente ng real estate sa Hong Kong. Ang kanilang relasyon ay panandalian ngunit ang kanilang paghihiwalay ay nagbigay sa kanya ng higit na katanyagan. Ang kanyang husay sa pag-arte ay maliwanag na napino mula sa kanyang 2 taong karanasan. Ang mga tampok at estilo ng pag-arte ni Calvin ay angkop para sa male lead ng pelikulang ito. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit nila siya kinuha ay para sa kanyang napakaraming fanbase sa Zenica. Ang kanyang matapang na relasyon kanina ay pinapurihan siya ng publiko bilang isang matapang at matapang na tao. Mukhang napakasipag din niya. Maraming nakababatang babae ang nai-inlove sa kanya. Si Director Sean ay naglalayo na gamitin ang kanyang kasikatan na ipinaraise kay Miss Lucille upang bumuo ng isang eye candy duo. Ito ang karaniwang taktika ng negosyo na ginamit sa industriya ng paggawa ng pelikula upang maakit ang target na madlan nito. Ano ang palagay ni Director Sean sa kiss scene? Muling tanong ni Justin. Napabuntong hininga ulit si Yumi. Napag-usapan na ito ni Director Sean sa producer team at sa lahat ng nasa direction team. Gusto ng lahat na personal na gawin ito ni Miss Lucille para mapanatili ang pagiging totoo at profesionalismo. Nahihirapan silang ipaliwanag sa kanilang audience kung papalitan siya ng kapalit. Bagamat noong una ay sumang-ayon si Direk Sean na gumamit ng kapalit, ang bagong desisyon ay naging problema niya ngayon. Naunawaan ni Justin ang sitwasyon. Nakuha ko. Kayong dalawa, sumama ka sa akin. Gusto kong makita kung sino ang taong ito na stock up sa profesionalismo. Ang kanyang mga salita ay tila may pinagbabatayan na kahulugan na nagpapadala ng panginginig sa gulugod ni Yumi. Medyo nag-aalala si Lucille, ngunit pagkatapos mapagalitan ni Justin, tahimik lang siyang nakasunod. Ang set ng pelikula ay matatagpuan sa ilalim ng isang bangin. Medyo kumpleto ang mga kagamitan sa paggawa ng pelikula dahil kinilala sa buong mundo si Direk Gibson Shuo. Makatuwiran lang na maging top-notch din ang kanyang koponan. Sa kasalukuyan, isukawin ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng Gibson Shuo. May mga nag-uusap sa buong lugar. Nakita niya sina Lucille at Yumi na papalapit sa kanila na may kasamang hindi kilalang binata. Nagsimulang humina ang daldalan na naging tahimik sa set. Nagtagal bago nakilala ni Sean si Justin. Tila napahiya sa kanyang huling pagkilala, umalis si Gibson Shuo sa kanyang upuan upang mag-alok kay Justin ng pakikipagkamay na may nakakatakot na ngiti. Mr. Gibson, hindi ko alam na pupunta ka rito. Ano ang problema? Tinanggap ni Justin ang kilos at nakipagkamay sila. Isang matamis na ngiti ang isinalubong niya rito. Paano ako hindi makakarating kung si Lucille ay nasa problema? Napabuntong hininga si Sean. Naiintindihan ko na maaaring galit ka ngunit pakiusap, hinihimok ko na manatiling kalmado.
Mangyaring maniwala na ang lahat ng aming mga desisyon ay ginawa para sa ikabubuti ng interes ng pelikula. Ang usapin tungkol sa kanyang kahalili ay tinatanggap na apektado ngunit ang lahat ng mga detalye ay nasa ilalim pa rin ng talakayan. Director, sino? Tanong ng isa sa mga pinuno ng crew na nagtataka. Nagmamadaling ipinakilala ni Sean si Justin. Lahat, ito ay Director Gibson mula sa Yellow Entertainment. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkilala ngunit hindi iyon isang bagay na out of the blue sa kanila. Ang mga nakikibahagi sa mainit na talakayan sa paligid ng Sean ay nasa gitnang antas lamang ng industriya ng pelikula. Lahat sila ay tinanggap ng mga namumuhunan at walang bahagi sa paggawa ng desisyon. Natural lang sa kanila na hindi seryosohin si Justin. Hindi nakatulong na si CEO Maria na lang ang nagbabayad sa kanila. Si Justin ay walang iba kundi isang part-timer. Agad siyang tinawag ng isa sa mga direktor. Director Gibson, you're here just in time. I really hope that you can provide some advice for Miss Lucille. Bagamat magaling siyang kumanta at medyo diva, subpar lang sa industriya ang kanyang acting skills. May rules ang bawat industriya at dapat sundin ito. Dahil junior pa lang siya, hindi siya dapat maging masyadong ayaw. In the name of art, kissing scenes. Oo, hindi ito isang malilim na negosyo. Kung kailangan ng kapalit para lang sa isang kissing scene, malaki ang epekto nito sa aesthetic ng pelikulang ito. Nabanggit ng isa pang direktor na may kahangahangang balbas. Isang karangalan na magkaroon ng papel sa pelikulang ito, tiyak na magdadala ito sa iyo ng magagandang bagay sa buhay. Sana ay tigilan mo na itong pahirapan ang iba. Lahat ay hindi makapagsimulang magtrabaho dahil sa iyo. Isang pangungusap dito, isang pangungusap doon, nagsimulang ipakita ng mga tauhan ng kamera na nakapaligid sa kanila ang kanilang pagkadismaya at inis. Siyempre, lahat sila ay nakadirekta sa Lucille. Iniwas ni Lucille ang kanyang tingin sa lupa, napakagatlabi. Walang narinig na salita mula sa kanya. May malamig na kumikinang sa mata ni Justin, nanunuya siya. I don't know what the hell is wrong with everyone here. Wala na bang laman ang utak mo kundi tae at peace? Kung napagkasundoan natin na gumamit ng substitute, dapat tayong lahat ay manatili dito. Pasensya na pero hindi ko pa narinig kung paano may mga patakaran sa paghuhubad para makoronahan ang sarili bilang pinakamahusay na aktres ng siglo. Do you really think you're all in teaching the newbie lessons? Lumalaki ang mga pelikulang krimen sa Cantonese. What the hell are you saying? How much rude of you? How can you say that? Saway ng may balbas na direktor. Kung gayon bakit lahat kayo nagbubuga ng tae sa unang lugar? Napangiti si Justin. Agad na natarante si Sean, desperado na tapusin ang hindi pagkakaunawaan. Director Gibson, puminahon ka. Hoy, malaking tao, bakit ka ba pinagkakaabalahan? Dapat nating pag-usapan itong lahat na parang mga nasa hustong gulang. Hindi may kikaila, nakilala siya sa kanyang cinematography ngunit walang alinlangan na masama ang paglutas ng salungatan. Director, sapat na ang sinabi mo. Halatang narito siya para sabotahe tayo. Dapat natin itong dalhin sa korte at aidmande si Yellow. Oo. Huminto kami. Sino ba itong bastos na ito para sabihin sa amin kung ano ang gagawin? Sumabog ang kaguluhan. May mga hiyawan at hiyawan, lahat sila ay gustong dalhin sa korte sina Justin at Yellow International. Namutla ang mukha ni Sean. Paano nila tatapusin ang paggawa ng pelikula sa ganitong bilis? Sa mismong sandaling ito, mula sa dressing room sa kabilang dulo ng set, lumabas ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Ang kanyang mga tampok ay kitang-kita at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag. Napakagwapong lalaki niya. Nasa tabi ng lalaki ang ilan sa kanyang mga katulong. Mukhang matipuno silang lahat, siguro mga bodyguard niya. Lahat, tumahimik. May sasabihin ako. Ang kanyang boses ay magnetic na mabisang nakakaakit ng atensyon ng kanyang sarili. Director Gibson, siya si Calvin Ford, bulong ni Yumi. Isang mahinang tango ang isinagot sa kanya ni Justin. Sa bagay, pamilyar na pamilyar ang lalaki. Malamang ay nakita na siya ni Justin sa ere.
Talagang napakasarap niyang tingnan. Magalang na tumango si Calvin Ford kay Justin at ngumiti sa kanya. Pagkatapos ay hinayaan niyang bumagsak ang kanyang apologetic na tingin kay Lucille. Miss Lucille, pasensya na sa lahat ng problemang pinagdaanan mo. Gayunpaman, perfectionist ako sa trabaho ko at sa tingin ko talaga bilang artista, dapat handa kang magsakripisyo para makakuha ng magandang performance. Since my debut, as long as it'll help the outcome, I'd put in my heart and soul to do everything. Naiintindihan ko na bilang isang babae, ang iyong first kiss scene ay palaging ang pinakamahirap. Pero maniwala ka sa akin, isa akong profesional na artista. Ang kailangan lang nating gawin ay maghatid ng isang nakakumbinsi na eksena na walang lihim na motibo. Sa makatuwid, nakikiusap ako sa iyo. Para sa kapakanan ng lahat dito, mangyaring unawain ang sitwasyon at ipagpatuloy ang kanilang desisyon. Sa ganoong paraan, maaari nating ipagpatuloy ang trabaho at matiyak ang maayos na pag-unlad, okay? Napakatotoo ng pananalita ni Calvin Ford, umani ng palakpakan mula sa mga tao sa kanilang paligid, lalo na sa mga kabataang babaeng empleyado. Sila ay tumingin positibong star-dazed. Tulad ng inaasahan mula kay Calvin Ford. Ito ang tinatawag mong profesionalismo. Ito ay kung paano nagkakaroon ng respeto ang mga artista. May nagkomento sa karamihan. Oh my God! Ang gwapo niya. Wala lang si Lucille na iyon at abala siya sa pag-iisip na mahalaga siya sa lahat. Sinong aktres ang hindi pa nakakaranas ng kissing scene noon? Tiyak na iniisip niya na siya ay isang uri ng purong birhen. I used to like her singing before. I wasn't expecting her to be so fake. It's just a film and she's already refusing to cooperate with US. Who the hell does she think she is? Ilan sa mga babaeng empleyado ay nagsimulang magpatakbo ng kanilang dila. Ramdam ni Lucille ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang lahat ay may nanlilisik na punyal at ngayon siya ay napapailalim sa kahihiyan. Wala siyang magawa para ipagtanggol ang sarili. Ang mga mata ni Calvin Ford ay kumikinang sa nakatagong tuwa. Nakatitig sa nahihiyang mukha ni Lucille, isang pakiramdam ng kasakiman ang lumitaw sa kanya, ngunit ito ay mabilis na napawi. 10:53. Sa personalidad ni Lucille, natural lang sa kanya na sumambulat na dumaan sa hindi mabilang na mga batiko sa kabila ng edad na 20s. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maliit na tawas na madre na ginugol ang halos lahat ng kanyang buhay sa pagsasanay sa mga bundok. Sa kabutihang palad, sa presensya ni Justin, kumilos ng matalino si Lucille. Ang kanyang titig kay Justin ay hindi natitinag, kumikislap ang kanyang mga mata ngunit na natili siyang tahimik. Iniwasan ni Justin ang isang sulyap kay Calvin Ford bago humarap kay Gibson Shuo. Director Sean, pinondohan ng aking asawa ang 70% para sa pelikulang ito. Naniniwala ako na ipinaalam mo sa lahat ng naroroon, tama ba? Oo, Mr. Gibson. Nandito lahat ang aming mga producer at mga kaugnay na miyembro ng Treasury. Ipinakilala ni Sean ang mga nakapaligid na pinuno ng crew sa proseso. Kumunat ang noo ng isa sa in-charge. Sir, sino ba talaga ang asawa niya? Bulong ni Sean pabalik. Ang asawa ni Direk Gibson ay ang CEO ng Yellow International na si Lysander, ang aming pangunahing mamumuhunan ng pelikulang ito. Nadaig ng gulat ang karamihan, nagudyok sa kanila na tumingin ng kakaiba kay Justin. Hindi lang nila may palibot ang kanilang mga ulo sa sitwasyong ito. Paano magiging asawa ni Marian ang isang karaniwang lalaki? Ang weird pa nito na nagtatrabaho siya para sa kanyang asawa bilang isang direktor sa isa sa mga sub-companies ni Yellow. Hindi sila pinansin ni Justin. Kami ang nagpopondo sa pelikulang ito at ang aktor ay nagtatrabaho sa ilalim ng aming kumpanya. Malaya kang gawin ang gusto mo sa pelikula ngunit anuman ang hindi komportableng gawin ni Lucille, hindi namin gagawin. Kung ikaw ay matigas ang ulo tungkol sa paglabag sa aming naunang kasunduan, maaari kang huminto. Iba ang pumupuno sa iyong posisyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, may nanunuya sa gitna ng karamihan. Haha, paano kung mayaman ka? Sa kasikatan ni Director Sean, makakakuha siya ng kahit sinong artista na gusto niya.
Kung babawiin mo ang mga pondo namin, ibang kumpanya na lang ang magpopondo para sa amin. Puno ang schedule ni Calvin at kung hindi dahil sa pasasalamat niya kay Director Sean, walang paraan na hindi sila makakapag-arte bilang Calvin. Huwag mong ipamoka na pag-aari mo kami. Itigil mo na ang pagsisikap na sugpuin kami gamit ang yaman mo, wala kang alam sa trabaho namin. Sa sandaling ito, sinubukan ni Calvin Ford na pakalmayan ang mga tao. With an honest expression, he said, "Lahat, please quiet down. Please don't make the situation worse. I'm sure this is the first time na nasangkot si Mr. Gibson sa isang film crew. Maliit na bagay lang ito, huwag na nating pahirapan pa si direksyon. Nako, Calvin, masyado kang mabait. Gayunpaman, ngayon dapat ka naming suportahan." Halatang si Lucille ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Nandito siya para sirain ang pelikula. Tutol siya sa sarili niya at iyon ay nagpapahiwatig kung gaano siya kawalang galang sa sining ng cinematographic. Wala siyang respeto sa amin kahit ano paman, sagot ng isang assistant director. Nagsimulang lumuha si Lucille. Umiling siya, hindi. Hindi iyon. Pakiusap, huwag mong sabihin iyan. Ipinahayag ni Calvin Ford ang kanyang pag-aalala. Ito pa rin ang unang pagkataon ni Miss Lucille. Nagpasalamat si Sean kay Calvin Ford. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin bago humarap kay Justin. Mr. Gibson, malamang na hindi mo alam ang ilang bagay. Bagamat lubos akong nagpapasalamat sa mga pondong ibinigay sa amin ng iyong kumpanya, ang problemang kinakaharap ng pelikulang ito ay hindi ang pondo. Para sa isang magandang fantasy martial arts na pelikula na gagawin, kailangan ng mga espesyal na epekto at ilang mga backdrop at action sequences. Hihilingin namin ang pinakamahusay sa industriyang ito. Lalo na para sa mga espesyal na epekto sa panahon ng post-processing. Sa ngayon, ginagamit namin ang pakikipag-ugnayan ni Calvin sa mga namumuhunan ng Industrial Light at Magic para magkaroon ng kasunduan. Hindi ito para kay Calvin, magiging imposible para sa aming pagpoproseso ng mga special effect na magawa sa loob ng inaasahang takdang panahon. Isinasantibi ang aming mga subpar na pamantayan, kahit na ito ay pangasiwaan ng ibang kumpanyang Amerikano, ang aming pelikula ay hindi magiging kasing ganda. Mapagpakumbabang iwinagayway ni Calvin Ford ang kanyang kamay. Sobrang pambabala, sir. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Handa akong magmakaawa kung makakatulong ito sa iyo at sa ating industriya ng pelikulang Zen Icon na umakyat sa mas mataas na taas. Si Calvin ay isang mapagbigay na tao. Oo, kahit gaano pa kayaman si Yellow, may pakialam ba ang ILM sa kayamanan mo? Sila ang pinakamahusay sa mundo. Walang paraan na tatanggapin nila ang proyektong ito kung hindi dahil sa pakikipag-ugnayan. Hindi pa banggitin, si Director Sean ay isang cinematographer na may walang limitasyong potensyal. May tumunog. Dumilat si Justin, kumarap siya kay Yumi. Ano ang ginagawa ng ILM? Awkward na ipinaliwanag ni Yumi ang kumpanya sa kanya. Ang Industrial Light at Magic ay ang nangungunang kumpanya sa post-processing ng mga special effects sa mundo. Nagtrabaho sila sa mga sikat na pelikula tulad ng Pirates of the Caribbean at Star Wars. Ang lahat ng kanilang pinakamahalagang gawa ay bahagi ng pinakamahusay na nagbebenta ng mga special effect na pelikula sa kasaysayan. Oh, I see. Tumango si Justin. Napanood na niya noon ang dalawang pelikulang iyon. Sok, malinaw na wala siyang alam sa industriyang ito. Paano niya nalaman kung ano ang ILM at nang ahas na ituro kami ng mga daliri? Reklamo ng isang producer. Ang mga mata ni Justin ay bumubuo ng mga gasoklay habang siya ay ngumingiti ng masama. Kaya base sa sinabi mo, hanggat nakuha natin ang ILM na manatili sa proyekto, hindi mahalaga kung si Calvin Ford ay kasangkot, di ba? Nataranta ang karamihan. Ano ang gustong sabihin ni Justin? Ha? Huwag mong sabihing may contact din si Director Gibson sa mga awtoridad ng ILM. May tumawa. Natural, walang sino man ang mag-iisip ng ganoon. Hindi man lang alam ng lalaki kung ano ang ILM. Nagsimulang tumawa ang karamihan ng tao. Ang lahat ng naruroon sa set ay ang gulugad ng crew.
Lahat sila ay kilalang kilala sa industriya ng pelikulang Zen Icon at sa tumataas na katanyagan ni Sean, ang paglipat sa ibang investor ay hindi dapat maging issue. Dahil dyan, ang kahilingan para kay Lucille na gumanap ng personal sa eksena ng halik ay hindi intensyon ni Calvin Ford lamang. Isa siya sa kasalukuyang pinakasikat na mga awit na maladyosang Zen Icon. Kung naibigay niya ang kanyang unang on-screen na halik kay Calvin Ford, makakatulong ito na mapalakas ang kanyang kasikatan. Sa pamamagitan nito, maaaring gatasan ng mga tauhan ng pelikula ang kanilang katanyagan para sa higit na kita. Pagkatapos ng lahat, si Lucille ay isang mang-aawit. Ang kanyang mga pagkakataon na makakuha ng isa pang papel sa pag-arte ay bihira. Pinakamainam na kunin ang maximum na halaga mula sa karanasang ito. Ang mga intensyon na iyon ay malinaw sa mga veterano sa kabila ng hindi na ipahayag. Naunawaan ni Yumi na may malaking karanasan sa industriya kung ano ang kanilang hinahangad habang si Justin ay nahuhulaan ang karamihan nito. Sa pagpapasya na hindi na niya kaya kung paano ininsulto ng karamihan si Justin, may lumabas na pula sa pisngi ni Lucille. Inangat niya ang kanyang ulo upang harapin si Justin. Brother Gibson, paano kung alisin natin ang ating sarili sa pelikulang ito at bawiin ng kapatid ang mga pondo? Medyo natigilan si Justin, tinitigan niya si Lucille. Talaga? Sigurado ka? Mabilis na nagsalita si Calvin Ford na nakatayo sa isang tabi. Miss Lucille, pinakamabuting huwag kumilos ng labis. Lahat ay pumirma ng kontrata, ang paglabag sa kasunduan ay magreresulta sa malaking halaga ng mga parusa at pinsala sa reputasyon. Ako. Kinagat ni Lucille ang kanyang labi. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Justin. Brother Gibson, kailangan ba natin silang bayaran ng malaki? Tumanggo si Justin. Oo, ito ay magiging isang malaking halaga. Ang perang ipinadala sa pelikulang ito ay hindi maliit na halaga. Ito ay malamang na mangangailangan ng hindi bababa sa ilang bilyon upang malutas ito. Kung gayon, dapat nating pag-usapan ang kapatid ko tungkol dito. Halatang sinusubukan kanilang ipahiya. Parang pinindot si Lucille. Natigilan si Justin. Hindi naman masama ang pakiramdam ng dalaga sa sitwasyon ngunit sa halip, nag-aalala siya na binubuli siya ng lahat. Sinusubukan lang ba niyang protektahan siya? Hindi alam ni Justin kung gusto niyang umiyak o tumawa sa kanyang kainosentehan. Bakit hindi niya naranasan noon ang bata at tunay na intensyon na ito? Paano magiging tanga ang babaeng ito kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon? Madali lang siyang kumuha ng 10 tao na ekspertong team para serbisyuhan siya ng mag-isa, lalo na ang isang kumpanyang Industrial Light at Magic. Ngunit gayon pa man, kailangan niyang pahalagahan ang katotohanan na si Lucille ay matigas na iligtas siya ng ilang mukha. Ang kanyang damdamin ay tunay at malalim. Walang paraan para tanggihan niya ang gayong marangal na gawain. Saglit na nag-isip si Justin bago niya inilabas ang kanyang telepono para i-dial ang isang tao. Sa wakas ay tinanggap ang tawag pagkaraan ng ilang sandali. King Hades, hindi mo ba alam na hindi makadyos ang mga oras dito sa Amerika? Kailangan ng mga babae ang kanilang beauty sleep para sa magandang balat. Hindi mo ba alam na ayaw kong magising sa mga tawag sa telepono? Maririnig mula sa device ang matinis na sigaw ni Christian. Hindi mahirap isipin ang isang galit na blonde na dilag na tumitama sa buhay mula sa kanyang kama. Kung hindi lang siya nalulula sa galit, tinukoy niya sana siya bilang Justin gaya ng dati. Ngumisi si Justin. Ayos lang, maganda ka pa rin kahit walang tulog. Mas katulad niyan. Humikab ng malakas si Christian. Spill the beans, anong kailangan mo sa akin? Bilasan mo kasi kailangan ko ng tulog o mas mabilis akong tumanda. Kahit na ang mga Diyos ay makapangyarihang mga nilalang, ang kanilang mga mortal na muling pagkakatawang tao ay binigyan ng buhay sa pamamagitan ng normal na proseso ng tao. Iyon din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga inapo ang mga Diyos pagkatapos ng libo-libo at milyon-milyong reinkarnasyon, sa kabila ng pagiging mortal lamang ng kanilang mga supling. Sa makatuwid, nang walang espesyal na pagsasanay, halos imposible para sa kanila na magmukhang makapangyarihan. Para sa hitsurang nahuhumaling kay Kristen, napakahalaga pa rin sa kanya ng skincare. Siyempre,
Ito ay isang ganap na naiibang kaso para sa mga piniling muling magkatawang tao bilang lahi ng dugo tulad ni Hermes. Hindi na kailangang maging masyadong formal si Justin sa isang taong nabuhay ng maraming buhay. Ito ay mahalagang walang kabuluhan. May kilala ka ba mula sa Industrial Light at Magic? Tanong ni Justin. Ang atensyon ng mga tao ay kaagad kay Justin. Nagkatinginan sila, na curious kung sino ang nasa kabilang side ng tawag ni Justin. Sa kabutihang palad, lahat ay nakakaunawa ng Ingles sa isang tiyak na lawak, walang ganap na nawala. Si Sean ay may pangkalahatang pangunawa kung sino si Justin. Naalala pa niya na may kakayahan si Yellow na imbitahan si Kristen, isang internationally famous diva. Hindi niya maiwasang hayaan ang kanyang isip na gumawa ng ilang mga hula. Kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang ungol ni Kristen. Of course I do. George Lucas owns that company. I have got 2 movies that sent to post-production at his place. The man looks proper but he's a true pervert in private. He's still a pretty nice person. What's the matter with that company? Na-offend ka ba nila? 10:54. Ay, wala. Wala akong kaakibat sa kanila. Kami kay Leeg ay nag-invest ang misis ko sa isang pelikula. Nakatanggap ako ng feedback na pinakamahusay na gawin ang mga special effects namin pagkatapos ng produksyon ng kumpanyang iyon ngunit mukhang mahirap maabot. Alam mo medyo naiinip ako, lalo na sa mga bagay na wala akong interes. Dahil kilala mo sila, maaari mo bang tulungan silang sabihin sa kanila na ang Yellow Entertainment mula sa Stonegate, Zenica ay gumagawa ng pelikula at gusto mong gawin ng ILM ang post-production nito. I am willing to pay above their usual rates as long as hindi masyadong katawa-tawa. Walang sinabi si Justin na may katuturan sa iba pang cast at crew. Anong meron sa tono niya? Bakit parang siya ang may-ari ng Industrial Light at Magic? Ang kanyang sumusunod na pahayag ay nagdulot ng panginginig sa kanilang gulugod. Ipaalam mo lang sa kanila. Hindi na kailangang magpagulong-gulong. Kunin silang magpadala ng taong pumirma sa kontrata. Ibibigay namin sa kanila ang bawat sentimo na hihilingin nila. Huwag ba nilang ipagpaliban ang pag-usad ko o gagawin ko? Sigurado akong alam mo na na-demolish ko ang ilang iba pang punong tanggapan kanina. Ang ILM ay magiging mas madali kaysa doon. Pumadjejek si Kristen sa kabilang dulo. Walang nagbago sa iyo, palaging pinipiling takutin ang ibang ngunit sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit ka Justin. Ang kailangan ko lang gawin ay banggitin ang iyong pangalan at ipaalam kay Lucas ang higit pa tungkol sa iyo mula sa gobyerno ng Amerika. Sa panahong iyon, kahit na ang White House at Pentagon ay hindi ka mapigilan. Ngumisi si Justin. Well, it better be that way. Tawagan mo ako kapag tapos ka na, good night. Magandang gabi. Huminga ng halik si Kristen sa receptor, tinapos ang tawag. Ibinalik ni Justin ang telepono sa kanyang bulsa at ngumiti kay Lucille kasabay ng isang kindat. Nakontrol ko ito. Bahagyang napanganga si Lucille bago hayaang mamulaklak ang saya sa kanyang mukha. Halos nakalimutan ko kung gaano kakikaya, Kuya Gibson. Sheepishly, sinimulan niyang kurutin ang mga stray strands ng kanyang buhok. Tinangka ni Sean na tumijin gamit ang isang sinag. Si Derek Gibson ba si Miss Kristen sa telepono? Walang pakialam na tumango si Justin. Oo, tama iyan. Ang sagot ay nag-trigger ng pagkakasala ni Sean. Gaano siya katanga para maliitin ang lalaking ito? Paano niya nakalimutan na naimbitahan ni Justin si Kristen na dumalo sa premiere nila sa Zenica? Ang gayong tao ay tiyak na hindi isang direktor lamang ng isang sub-company. Ang mga tao sa kanilang paligid ay nagsimula na naman ng mainit na pagtatanong. Direktor, Miss Kristen. Kristen na iyon. Oo, sino pa? Sinong Kristen ang kilala mo na pwedeng tumawag ng ILM sa isang kapritsyo? Napangiti si Sean. Nagulat ang karamihan. Sila ay lubos na hindi makapaniwala sa tila hindi nababahala na si Justin. Si Calvin Ford ay nagkaroon din ng matinding takot sa kanyang mukha. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa isa sa mga namumuhunan ng ILM ay nagmula sa kanyang unang Hollywood cameo. Kinailangan niyang dumaan ng husto upang masiyahan ang tao alinsunod sa mga kagustuhan ng Amerikano para sa relasyon.
Ngunit ang isang international diva tulad ni Kristen ay tiyak na hindi maabot para sa kanya. Ang mga pagkakataong magkatagpo ay malapit sa zero, pabayaan magtatag ng isang relasyon. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay katamtaman ng hitsura sa pinakamahusay. Kung hinuberin niya ang kanyang kasuotan, walang pagkakaiba siya sa isang hamak na nagtitinda sa tabing daan. Kakaiba, nagawa niyang tawagan si Kristen at tulungan siya nito. Naalala ko na ang Yellow International ang unang kumpanya sa Zenica na nag-imbite kay Kristen na sumali sa Stars of Yellow bilang judge. Akala ko yun ay higit pa sa isang opisyal na kapakanan. Hindi ko inaasahan na magkakaroon sila ng pribadong pakikipag-ugnayan. Ibinaling muli ng mga tao ang kanilang tingin kay Justin, puno ng pagtataka ang kanilang mga ekspresyon. Si Justin ay nanatiling kalmado, hindi mapagkunwari. Walang kamalay-malay, kinilala ng crew ang kanyang kataasan. Ang isang hamak na tao na tulad nito ay isang karapat-dapat na karakter ng mataas na uri. Ang ganyang mannerism, ganyang confidence and that hint of ego. Ginawa niya ang kanyang unang hindi mabata na hitsura na mukhang lubos na pumalakpak ngayon. Hindi maiwasan ni Justin na makaramdam ng kaunting disgusto sa kanilang mga titig. Hindi mahalaga sa akin ang iyong pagtitiwala. Sa mga susunod na araw, isang kinatawan ng ILM ang darating para pirmahan ang mga papeles. Sa madaling salita, tinulungan kita na malutas ang iyong mga problema sa post-production. Ang mga nagnanais pa ring pilitin si Lucille sa kiss scene ay maaaring mag-F*** off. Kung maaari kong makuha ang pinakamahusay na kumpanya ng special effect sa mundo na kasangkot sa proyektong ito, maaari akong makakuha ng isang kilalang film crew sa halip na trabaho. Kung kanina pa niya inilabas ang mga ganyang salita, walang magseseryoso sa kanya. Iba na ang mga bagay ngayon. Walang nang-ahas na tanungin ang pagiging tunay nito. Hindi may kakaila, ito ay isang matalim na pagliko ng mga pangyayari. Sino ngayon ang gugustuhing lumaban kay Justin? Ang lalaki ay maaaring turuan lamang si Kristen, isang sikat na diva sa buong mundo, na magtrabaho. Ang lahat ng iba ay literal na walang kapantay para sa kanya. Isinantabi iyon kung patuloy silang mananatili sa mga tripulante at gagawin ang kanilang makakaya upang payapain si Justin, marahil ay maaari nilang linta ang mga benepisyo. Nagpeke ng ngiti ang karamihan. Walang nagbanggit ng ibang salita tungkol sa kiss scene. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ng puso ni Sean. Wala talaga siyang magagawa tungkol sa kanila. Iniwas ni Calvin Ford ang kanyang tingin sa lupa, ang mga emosyon ay namumuo sa kanyang sarili. Isang kislap ng kasakiman at selos ang kumislap sa kanyang mga mata. Nilunok niya ito pabalik at saka iniangat ang ulo. Sa pagkakataong ito, napuno ang mukha niya ng tila pasasalamat at saya. Ang galing! Sa networking ni Director Gibson, sigurado akong mag-e-enjoy ang production na ito ng smooth progress. Kung mananatiling hindi komportable si Miss Lucille sa eksena, pwede tayong lahat na manatili sa plano at gumamit ng kapalit para dito. Sigurado akong magiging maayos ang lahat basta makuha natin sa tamang anggulo. Sumang-ayon ang karamihan. Tama si Calvin. Hindi dapat ito masyadong malaking isyu sa karanasan ni Director Sean, maaari nating gawin ito. Biglang, walang pagtutol sa unang kontrobersyal na ideya. Nakita ng lahat na marangal ang desisyon ni Lucille na tanggihan ang kiss scene. Napangisi si Justin. Ang tumataas na tensyon ay nagpatigas sa ekspresyon ng lahat. Ngumisi ng masama ang lalaki. Nag-aapoy ang kanyang tingin habang nakatitig kay Calvin Ford. Damn! Mabilis kang lumipat ng panig. Ang galing talaga. No wonder na magaling kang artista. Biglang naging malamig ang atmosphere sa set. Tinitigan ni Lucille si Justin na may pagkalito na nakasulat sa buong mukha niya. Ngunit alam niyang si Justin ay may sariling katwiran sa likod ng kanyang mga aksyon kaya hindi siya umimik. Mr. Gibson. Mukhang na-misunderstood mo ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Calvin Ford, ngunit pinanatili niya ang kanyang magiliw na ngiti. Scram! Isang salita lang ang binigkas ni Justin. Namutla si Calvin Ford. Mr. Gibson.
Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako naiintindihan? Sabi ko, Scrum. Hindi mo kailangang gampanan ang iyong papel sa produksyong ito. Kung ayaw mong mawala ng mga potensyal na trabaho sa hinaharap, mas mabuting umalis ka na sa lugar na ito. Walang emosyong pananakot ni Justin. Ang mga tauhan na nakapaligid sa kanila ay hindi nang ahas na hamanin ang kanyang mga salita. Si Director Sean ang umakyat na may tumigas na anit. Director Gibson, huwag tayong masyadong mahiya. Si Calvin ang ating male lead at wala naman siyang ginawang mali. Bobo ba kayo o ako ang tanga? Napabuntong hininga si Justin. Nakita ko na ang iyong mga intensyon. Ikaw at ang iyong koponan ay nagsisikap na gatasan ang unang on-screen na halik ni Lucille para sa dagdag na kita at upang mapalakas ang iyong kasikatan. Ikaw ay nasa loob lamang ng kapangyarihan. Dapat mong isipin na ikaw ay napakatalino, Iyon ay. Hindi ito. Director Gibson, mangyaring huwag kaming akusahan ng mali. Isang grupo ng mga tauhan ang mabilis na nagtanggol sa kanilang sarili. Umakyat si Calvin Ford sa plato. Mr. Gibson, maaari mo akong punahin sa aking pag-arte ngunit hindi nararapat na insultuhan ang aking kabutihan. Ako, si Calvin Ford, ay isang matuwid na tao at mayroon akong sariling mga prinsipyo. Hindi ko tatanggapin ang iyong mga akusasyon. Ito ay paninirang puri. Kung patuloy kang magbibigkas ng mga salitang tulad nito, wala akong magagawa kundi ipagtanggol ang aking hukuman kung saan ako ni Yellow. Lumingon si Justin para harapin si Lucille. Sus, anong gagawin ko? Lucille, ang mga salita niya ay nakakasakit sa akin. Parang gusto ko siyang patayin ngayon. Ano sa tingin mo? Maaaring parang biro iyon sa ibang ngunit nangangahulugan ito ng matinding panganib para kay Lucille. Huwag po sana, Kuya Gibson. Hindi pwedeng basta-bastang pumatay ng tao dito, may mga nanunood. Hindi ito makakabuti sa mga tauhan ng pelikula, may kahihinatnan. Gulat na pakiusap ni Lucille. Wala siyang ginawa, hayaan mo na lang siya. Natarante ang lahat ng makitang si Lucille ay tunay na nagsusumamo para sa buhay ni Calvin. Kahit na si Justin ay isang taong may mahusay na network, walang paraan na siya ay pumatay ayon sa gusto niya. Galit na galit, napabulalas si Calvin Ford, Mr. Gibson, kung patuloy mo akong pananakot, hindi magdadalawang isip ang mga bodyguard ko na pigilan ka. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na marami akong maimpluwensyang kaibigan. Kapag nalaman nila na naranasan ako ng ganoong kahihiyan, tinitiyak ko sa iyo na matatanggap mo ang resulta. Napabuntong hininga si Justin. Jeez, nakakahiyang shit show. Akala mo talaga hotshot ka. Dito, makinig ka, nag-e-enjoy ka sa mga privilege dahil handang gastusin ka ng kumpanya mo. Para sa akin, gigolo ka lang. Ito ang unang acting gig ng Lucille. Bagamat tinatanggap na siya ay hindi sanay at maganda lang ang hitsura, maaari siyang umasa sa kanyang mga kakayahan sa pagkanta upang palakasin ang kanyang kasikatan sa pamamagitan ng kanyang diehard fanbase. Isa ka lang lalaki na sumikat pagkatapos yakapin ang hita ng isang mayamang anak na babae sa mga lansangan at alipin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa iba. F***hell. Gayunpaman, narito ang pinag-uusapan mo tungkol sa pagiging matuwid sa moral. Hindi ko na kaya, mag-sick off ka na. Bago ang sino man ay makapagpalibot sa kanilang ulo sa sitwasyon at tumugon ng naaayon, nawala si Justin sa kanyang kinaroroonan. Sa isang iglap, siya ay nagkatawang tao sa likod ni Calvin Ford. Isang palad ang bumangga sa ipinagmamalaking gwapong mukha ni Calvin Ford nang walang awa. Smack! Malutong na umalangaw-ngaw ang sampal. Ito ay medyo magaan para sa gusto ni Justin ngunit para kay Calvin Ford parang siya ay sinipa ng isang kabayo. Sa masakit na sigaw, si Calvin Ford ay napabagsak sa lupa. Gamulong siya ng 2 beses bago siya tumigil. Isang pulang marka ng palad ang nagpakita sa kanyang pisngi na nabukol at napangit ang kanyang mukha. Mas malala pa, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong at sa sulok ng kanyang mga labi. Lahat ay natakot. Biglang tumili ang isang babaeng empleyado.
May laban. Mabilis na kumilos ang ilan sa mga bodyguard ni Calvin Ford. Apat sa kanila ay mabilis na sumugod habang isinasayaw nila ang kanilang napakalaking kamao kay Justin. Nagsanay lamang sila ng taekwondo bilang bahagi ng kanilang kurikulum. Wala sila kay Justin. Iniabot niya ang kanyang braso para salubungin ang kanilang mga kamao. Mabilis niyang pinaikot-ikot ang bawat isa sa apat na nakakuyong na kamao ng marahas. Kaluskos. Basag. Pop. Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng mga bali ng buto. Pagkatapos ay lumiko si Justin sa kabilang direksyon at idiniin sila sa lupa. Hindi nagtagal, lahat sila ay isang groneng gulo. Ang kapaligiran ay nagkaroon ng matinding pagbabago. Ang kaguluhan ay nawala upang maging isang eksena ng nakamamatay na katahimikan. Ang sitwasyon ay naging isang pagkabigla sa iba. Pinili na titigan si Justin ng maingat habang nagsimula silang umatras sa reflex. Tao ba siya? Mas nakakanerbiyos ito kaysa sa isang action na pelikula. 10:55. Hindi naapektuhan, iniskan ni Justin ang kanyang paligid. Nang makitang walang ibang nang ahas na maghanap ng gulo, isang palakaibigang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mas ganon. Nandito lang ang lahat para magtrabaho. Ang kailangan lang nating gawin ay bigyan ng respeto ang isa't isa. Sa oras na tigilan na natin ang pangangikil ng isang tao para makinabang tayo, okay? Ang mga tao ay nagmamadaling tumango, hinayaan ang isang mapait na ngiti na sumilip. Ngunit hindi iyon nababagay kay Calvin Ford na nasa lupa at namamaga ang kalahati ng kanyang mukha. Malubha siyang nabugbog at duguan. Pinilit niyang alisin ang sarili sa lupa, dali-dali niyang pinunasan ang mga likidong naipon sa sulok ng kanyang bibig. Sa sobrang galit ni Calvin Ford ay nagsimula siyang manginig. Itinuro ang kanyang daliri kay Justin, sumigaw si Calvin Ford. How dare you hit me? Do you even know who backs up me? Teka lang, magsisisi ka kapag kinasuhan ka sa korte at nasentensyahan ng pagkakulong. Ang milyon-milyong tagahanga ko sa bansa ay maaaring lunurin ka ng laway. Napaka-absurd. Karamihan sa mga tao ay tumingin sa kanya na para siyang tulala. Ang taong pinagbabantaan niya ay may kapangyarihang humingi ng tulong sa American Diva. Walang ibig sabihin ang suporta sa background ni Calvin sa kontekstong ito. Nawala ang nakangiting ekspresyon ni Justin. Pinandilatan niya ang mga bodyguard ni Calvin Ford na nasa sahig na. Pagkatapos, sinenyasan niya ang isa sa mga tripulante gamit ang isang kawit ng kanyang daliri. Ang nasabing crew ay nagsilabasan na sa gulat na malamig na pawis. Ibinaba niya ang kanyang katawan at nagtanong na may nanginginig ng ngiti, Director Gibson. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Ngumiti si Justin sa kanya, binigyan siya ng ilang tapik sa kanyang balikat. Calm down, gusto ko lang manghiram ng kamera. Isang kamera. Tumanggaw si Justin na may nakakatakot na ngiti. Makalipas ang kalahating oras, ang ilang media reporter at ang kanilang mga photographer ay nakikibahagi sa kanilang pag-uusap habang nag-e-enjoy sa kanilang lunchbox sa labas ng set. Normal na maghintay sa larangang ito ng trabaho para sa scoop na sorpresa. Habang patuloy silang naglilibang, lumitaw ang ilan sa mga empleyadong nagtatrabaho sa departamento ng kamera ng pelikula na may screen ng projector. Nataranta ang mga reporter habang pinapanood silang nag-aayos ng mga bagay-bagay. Hindi nagtagal at naunawaan na rin ng mga reporter ang nangyayari. Ang direktor na si Sean at ang kanyang mga producer ng pelikula ay nagpakita na. Ang ekspresyon ni Sean ay komplikado habang sinenyasan niya ang lahat na tumahimik. Nagsalita siya, lahat, sigurado akong nalilito ka sa kung ano ang sinusubukan naming gawin dito. Sa totoo lang, mayroon kaming ilang masamang balita na ipahayag. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsisiksikan sa kanilang mga posisyon, na sabik na itinaas ang kanilang mga ulo para sa higit pa. Nagkaroon ng kaunting paghinto bago ipahayag ni Sean na pagpasyahan naming palitan ang aming male lead. Ha! Isang talakayan ang sumiklab sa mga mamamahayag. Napakalaki nito para sa kanila. Isang inaabangang pelikula ang nagpasya na lumipat ng mga artista sa ganoong maikling paunawa.
Ito ay isang bagay na karapat-dapat sa headline ng issue sa entertainment. Director Sean, anong nangyari? Nagkaroon ba ng conflict sa loob ng crew o may iba pang salik sa likod nito? Ano ang nangyari kay Calvin Ford? Pinalakpak ni Sean ang kanyang mga kamay para pakalmayan ang nag-uusyosong pag-imbak. Pagkatapos nito, sinenyasan niya ang kanyang mga empleyado na i-play ang ilang recorded footage. Sisigat sa mga tanong mo ang sumusunod na footage. Idinikit ng mga reporter ang kanilang mga mata sa screen, epektibong tumahimik. Hindi nagtagal, nagpakita ang screen ng isang hindi nakikilala, namamaga at gutay-gutay na mukha. Sa pamamagitan ng kanilang maingat na pagbabawas, nagulat ang mga mamamahayag nang makitang ito ang kilalang magandang batang lalaki, si Calvin Ford. Huminga ng malalim ang mga reporter, nabugbog ng husto ang aktor na lumaylay ang talukap. Ang susunod na nilalaman ay maaaring maging mainit na paksa. Si Calvin Ford ay nagsimulang humikbi ng malungkot habang inamin ang kanyang mga iskandalo. Noong karelasyon ko ang pangalawang anak na babae ng pamilya Wang, sinadya kong samantalahin ang kanyang kayamanan para palakasin ang aking kasikatan. Ang mga larawang nagdulot ng iskandalo sa pagitan namin ni Mel Gibson ay talagang sadyang binalak. Hiniling ko sa paparazzi na kunan kami ng litrato na magkasama. Gumamit ako ng droga at muntik na akong mahuli. Kinailangan kong suhulan ang mga tao sa paligid ko para tumulong sa pagtatago ng sikreto. Nagpatuloy ang listahan. Ang mga bagay na iniulat niya ay kanyang sariling mga bagay lamang, walang ibang mga kilalang tao ang kinaladkad sa gulo na ito. Hindi ako pinilit na aminin ito. Ngayon, sadyang sinamantala ko ang aking network kasama ang mga crew para pilitin si Miss Lucille sa isang kiss scene. Si Miss Lucille ay mahigpit na tutol dito ngunit patuloy ko siyang pinipilit dito kaya nabugbog ako ng masama ni Miss Lucille na bihasa sa wushu. Ako ay labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga pagkakamali. Sana mapatawad ng lahat ang katangahan ko. Handa akong tumanggap ng legal na paghatol at parusa para sa aking mga aksyon. Ang huli sa kanyang mga salita ay ang pinakamahusay na indikasyon sa likod ng pagiging tunay ng footage. Nataranta ang mga mamamahayag sa kanyang mga pahayag. Ang pagkabigla ay labis na naging dahilan upang hindi sila makapagsalita. Ito ang scoop na hinihintay nila at wala na sa mundong ito. Sean cleared his throat para ibalik ang atensyon ng lahat. Ipinagpatuloy niya, labis kaming nalungkot sa mga ginawa ni Calvin Ford. Nawalan siya ng malay dahil sa gulat at isinugod na namin siya sa ospital. Pinoprotektahan ni Miss Lucille ang kanyang mga karapatan bilang artista. Naiintindihan namin ang kanyang desisyon at sinusuportahan namin ito ng buong puso. Umaasa kami na patuloy mong suportahan siya at ang kanyang nangungunang papel sa pelikulang ito. Ang bagong male lead ay pipiliin ng aming pangunahing investor, si Yellow Entertainment. Higit pang mga detalye ay iaanunsyo sa takdang panahon. Maraming salamat. Noon lang nagkaroon ng malaking kaguluhan. Mabilis na nagtanong ang mga reporter ngunit sinenyasan ni Sean ang kanyang mga empleyado na itigil ang kanilang paghahanap para sa mga detalye. Mabilis na umalis ang direktor. Ngayon ay tapos na, ang natitirang proseso ay medyo simple. Ang kailangan lang nilang gawin ay magpakalma ng ilang oras para magayos ng press release para kay Lucille, ipakita sa kanya ang ilan sa kanyang mga kasanayan sa wushu para maniwala ang mga tao na si Lucille ang nasa likod ng namamagang mukha ni Calvin Ford. Ito ang pagtatapos ng karera ni Calvin Ford. Siyempre, mas mainam na tumakbo ng tahimik na may kaunting pera kaysa magpumigla sa iyong kapahamakan. May mga dahilan kung bakit pinili ni Justin na huwag siyang patayin. Una, magiging abala na panatilihing kontrolado ang sitwasyon dahil sa mga taong naruroon. Pangalawa, ang gayong parusa ay napatunayang higit na pahirap para sa isang tulad ni Calvin Ford kaysa sa pagpatay sa kanya. Pinakamahalaga, makakatulong ito kay Lucille na makakuha ng ilang atensyon at mapataas ang kanyang katanyagan. Ang publisidad ay makakatulong na mapabuti ang kanyang imahe bilang isang celebrity. Mas gugustuhin ng mga nakakaalam ng katotohanan na manahimik. Si Justin ay isang banta.
Ito ay walang pagkakaiba sa paghingi ng kamatayan kung nagpasya silang ilantad siya. Ngayong naayos na ang mga bagay-bagay, nanatili pa nga si Justin para kumain ng tanghalian kasama ang mga tripulante. Ginampanan niya ang kanyang bahagi, kumuha ng ilang nakagawiyang sulyap sa progreso ng produksyon at tinalakay ang mga detalye para pumili ng bagong male lead. Sa kabutihang palad, ang papel ni Calvin Ford ay hindi na italaga sa maraming oras sa screen. Hindi magiging isyo ang paghahanap ng ibang kapalit. Ang naging interesado kay Justin ay ang posisyon ng wushu instructor ng pelikula. Malalaman ng mga nakasaksi sa pagganap ni Justin na siya ay may mga taon ng pagsasanay. Dagdag pa, itinuro pa ng lalaki ang kaalaman ni Lucille sa wushu. Ang kasalukuyang wushu instructor na inupahan ay sikat na sikat sa industriya, ngunit ang kanyang hanay ng mga galaw ay mga walang kabuluhang gimmick para kina Justin at Lucille. Sa makatuwid, sa ilalim ng kahilingan ni Justin, si Lucille ang binigyan ng posisyon sa halip. Nagkataong ang babaeng lead ay ang wushu instructor. Iyon ay walang alinlangan na makatutulong sa pagbebenta ng pelikula. Mukhang nasa sabik si direksyon. Sa hindi nagkakamali ng mga kasanayan ni Lucille, makakagawa siya ng mahihirap na galaw. Ibig sabihin, nabawasan na ang limitasyon niya sa kakayahan ng aktor. Sa wakas ay malaya na siyang gamitin ang kanyang mga mapagkukunan. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ng 2 oras. Maya-maya, dumidilim na. Naalala ni Justin na si Marian ay gumawa ng ribsto na may mais at hiniling sa kanya na umuwi para sa hapunan. Inanunsyo ng lalaki ang kanyang pag-alis at umalis sa kanyang upuan. Kuya Gibson, hayaan mo akong paalisan ka. Marahang pinigilan siya ni Lucille. Tinitigan ni Justin ang kanyang ekspresyon. Mukhang may sasabihin ang dalaga kaya tumango ito. Tinungo ng dalawa ang daan patungo sa main entrance na wala sa karaniwang abala nito. Nakakostume pa rin si Lucille na parang isang ethereal na babaeng mandirigma sa paglalakad sa OM. Maraming salamat, kapatid na Gibson. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na alam ang gagawin, mahinang wika ni Lucille. Ngumiti si Justin. Nag-alok ka na paalisin ako para lang sabihin ito. Hindi na kailangan ng thank you sa pagitan natin. Kumunat ang sulok ng labi ni Lucille. Siyempre kailangan kong magpasalamat sa iyo kahit na walang namamagitan sa atin. Masasabi ni Justin na may mali, awkward siyang nagkibit-balikat bilang tugon. Sa wakas ay nakakuha si Lucille ng sapat na lakas ng loob upang magtanong, Brother Gibson. Kung nais ng isang lalaki na halikan ako sa hinaharap, magmadali ka bang tulungan ako tulad ng ginawa mo ngayon? Nang hindi pinag-iisipan ang kanyang mga salita, sumagot si Justin, syempre. Nandyan ako para itulak ka habang sumusugod ka para sipin siya sa puwet. Pero hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Justin. Nanlilisik ang kumikinang na mga mata ni Lucille. I'm already in my 20s. Sandali na lang bago ako. Ako. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang ibig niyang sabihin. Nagkaroon ng kahulugan. Ano ba ang iniisip niya? Walang paraan na mapipigilan niya ito sa pakikipag-ugnayan sa opposite sex sa buong buhay niya. 10:56. Sino ba siya sa tingin niya? Anong karapatan niyang magdesisyon na walang lalaking dapat humalik sa kanya? Bagamat hindi niya ito sinabi sa eksaktong mga salita at wala rin siyang intensyon, hindi maitikaila na kinikimkim niya ang mga kaisipang iyon. Hindi akalain ni Justin na si Lucille ay makakahanap ng sarili niyang kasintahan at magkakaroon ng sariling pamilya. Hindi niya talaga ito napicturein. Natigilan siya sa realisasyon, hindi alam kung paano niya ito sasagutin. Nang hindi alam, sinimulan ni Justin na makita si Lucille bilang isa sa kanyang mga babae. Nakatitig kay Lucille na may namumuong luha sa kanyang mga mata na konsensya si Justin. Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang tanging nakikita lang niya ay ang nakakaantig na ekspresyon ng puso ni Marian na nagpatuloy sa pagtawa at pagtsitsismisan sa ibang mga babae habang wala siyang magawa na makakasama sa kanila. Ngunit ito ay si Lucille, isang taong nakikita ni Marian bilang isang nakababatang kapatid na babae. Tinanggihan pa ni Justin ang mga kahilingan ni Abbas Morgana. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Nagmuni-muni siya sa katahimikan.
Sa nagngangalit na mga ngipin, pinilit niyang ngumiti at sumagot, ano ba ang sinasabi mo? Kung talagang nakahanap ka ng taong mahal mo, ibibigay ko sa iyo ang aking pagpapala basta't magaling siyang tao. Si Calvin Ford ay isang hamak, kaya hindi ko siya gustong malapit sa iyo. Kung nabuli ka, paano ko ipapaliwanag sa kapatid mo ang sitwasyon? Nanginginig ang maliit na katawan ni Lucille. Naikuyom niya ng mariin ang kanyang mga kamao. Naintindihan ng babae ang gustong sabihin ni Justin, ngunit ang katotohanan ay napakasakit tanggapin. Naiintindihan ko. Alam, Kuya Gibson. Sa sandaling binitawan niya ang mga salitang iyon, tumalikod siya upang umalis nang hindi naghihintay ng sagot. Ang kanyang mahabang palda ay kumakalusko sa hangin ng taglagas. Paglabas sa set ng pelikula, sumakay siya sa kanyang kotse, pinaandar ang makina, tinapakan ang pedal ng langis at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nagsimula siyang magmaneho ng walang patutunguhan at nang hindi niya namamalayan ay nakalabas na siya sa bulubunduking lugar. Pumasok siya sa bayan at nagmaneho sa highway. May kaunting bigat sa puso ni Justin. Parang naaagnas mula sa loob palabas. Ang sakit ay mas masakit kaysa sa pagsunog ng kanyang puso. Nang makalabas na ang kanyang sasakyan sa highway at makalampas sa isang downtown area na nakapalibot sa isang lawa, ang paningin ni Justin ay nagising dahil sa nagniningning na neon sign sa kanyang paligid. Sinubukan ni Justin ang kanyang makakaya na huwag isipin ang mukha ni Lucille bago siya magpaalam. Ang malungkot niyang mga mata. Napasinghap ng mariin ang lalaki. Nagpa siya si Justin na tumugtog ng ilang upbeat na musika upang makatulong na mabawi ang kanyang kalmado. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagkaroon ng matinding pagbabago. Habang iniaabot ni Justin ang isang kamay patungo sa kanyang radio knob, isang pink na masa ang biglang lumitaw sa kanyang harapan nang ang ilaw ng trapiko ay berde pa rin. Hoy! Hindi napigilan ni Justin na sumigaw, pinababa ang kanyang preno. Gaano man kahusay ang kanyang pagmamaneho, ang kulay rosas na masa ay bumangga sa kanyang sasakyan. Talagang walang paraan para maiwasan niya ito. Sa wakas ay naunawaan na ni Justin ang ibig sabihin ng kumatok sa pintuan ng kamatayan. Ano na namang iniisip ng taong iyon? Bakit hindi siya magawang pahingahin ni Heaven sa nangyari kanina? Huminto ang mga naglalakad at mga sasakyan sa paligid nila. Hindi nagtagal ay nabuo ang isang mausisan pulutong, ang ilan sa kanila ay handa pang ang tumawag sa pulisya at sa mga serbisyong pang-emergency. Mabilis na binuksan ni Justin ang kanyang hazard lights at iniwan ang kanyang sasakyan sa tabi ng kalsada, nagmamadali siyang lumapit para tingnan ang tao. Pagkababa niya ng sasakyan at nilapitan ang gumugulong na tao, tumilapon agad siya mula sa aspalto. Paano siya hindi nasaktan pagkatapos ng ganoong banggaan? Ang babae ay nakasuot ng pink na chiffon top at low-waisted jeans na nagkataong si Mila. Ang kanyang noo ay natatakpan sa likod ng isang hilera ng maayos na trimmed bangs. Ang mukha ni Mila ay biniyayaan ng pambihirang kagwapuhan. Ipinarray sa isang medyo curvy at mad-ulash na katawan, ang kombinasyon ay tiyak na isang formula para sa atensyon ng lalaki. Karaniwan, ang isa ay kalahating patay o dumudugo sa gayong banggaan ngunit si Mila ay tila nananatili lamang ng kaunting gulo sa kanyang damit at sa kanyang buhok kasama ang kanyang handbag sa graba. Pagtayo, dali-daling inayos ni Mila ang kanyang mga kandado. Nakababa ang mga labi niya. Kung may tumingin ng malapitan, makikita nila na nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Inangat niya ang kanyang ulo at tinitigan ang natulala na si Justin. Galit na pumikit si Mila, pagkatapos ay tinuro siya. Ikaw. May pumutok sa puso ni Justin. Gaano pa kaya ang malas niya? Okay ka lang. Napangisi si Mila sa pag-aalala. Tumingin siya kay Justin at saka iwas ang tingin sa lawa sa kaliwa. Out of nowhere, nagsimula siyang humikbi. Sa gulat, nakangangalang si Justin sa umiiyak na babae. Ang mga tao ay nagsimulang gumawa ng mga pagpapalagay. Hindi niya kayang baliwalain siya sa puntong ito. Pinulupot niya ang isang braso sa ulo niya at hinaila siya palapit. Pagkatapos ay hinagod niya ang likod niya. Hoy, bakit ka umiiyak kung ayos ka lang? Kanina ka pa pumunta sa kotse ko. Ayokong mabangga ka at naka-green ang traffic light.
Agad na ibinalot ni Mila ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Mahigpit niyang sinubsob ang mukha sa dibdib na ito. Patuloy siya sa paghikbi, hindi nakakalimutang panasan paminsan-minsan ang kanyang mga luha. Hindi nagtagal, nabuo ang isang basang patch sa harap ng tuktok ni Justin. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Fake din ang address na binigay mo sa akin. How could you be so irresponsible? Ang kanyang mga bulalas ay hindi napapansin ng karamihan. Ang mga titig ng karamihan kay Justin ay naging mga nanlilisik. Siya ay nagkaroon ng impresyon ng isang taunan. Paano siya naging malupit para iwan ang isang cute at maisla na dalaga? Tiningnan nilang mabuti ang kotse ni Justin na nagkataong BMW X6. Jeez, ang taong ito ay ang tipikal na walang kabuluhan na pangalawang gen. Walang magagawa si Justin tungkol sa mga hindi nararapat na akusasyon. Hindi niya alam kung ang mga luha o tawa ba ay bagay sa ganoong kadikit na sitwasyon. Ang mga tao ay patuloy na nagtuturo sa kanya. Hoy, hanggang kailan mo balak umiyak? Magsabi ka. Lumunok ng malakas si Mila, inangat niya ang kanyang ulo. Ikaw si Justin, tama. Tumanggo si Justin. Naaalala mo pa ba ang pangalan ko? Oo, sabi ko gusto kitang maging girlfriend. Siyempre, naalala kita. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Si Mila ay humihikbi ng malungkot. Binigyan siya ni Justin ng isang mapait na ngiti. I already made it clear that I was married but you didn't want to believe that. You're still so young. You shouldn't aim to be someone else's mistress. Can't you just live your life properly? Itinulak ni Mila si Justin palayo, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. She pouted, ganyan ba kapik ang lahat ng lalaki? Fake. Anong ibig mong sabihin? Nalito si Justin. Muli, tumingin si Mila sa lawa. Nakita ko lang ang isang lalaki mula sa aming campus na nakikipag-date sa isa sa mga kaklase kong babae. Naghalikan sila sa isa't isa. Lalong naguluhan si Justin. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Hindi mo naiintindihan. Napasimangot si Mila. Nilinaw ng batang iyon na crush niya ako simula noong nakaraang semestre. Sinulatan pa niya ako ng isang daang love letter. Habang patuloy na nagbubulungan ang babaeng ito, nagsimulang maging awkward si Justin sa mga tingin ng pangkalahatang publiko. Tuluyan na niyang hinaila ang dalaga patungo sa gilid ng lawa. Sa kabutihang palad, ang kalsadang ito ay medyo mapayapa. Walang lalabas na pulis trapiko para bigay sa kanya ng tiket para sa ilegal na paradahan. Mapayapa na niyang aayusin ang usapin. Sa kabilang banda, tinitigan ni Mila ang kanyang palad na nakabalot sa hawak ni Justin. Hindi maiwasang mamula ang dalaga sa nakikita nito na tila nahihiya. Pahilig sa bakod sa paligid ng lawa, bumantong hininga si Justin. Kaya tumakbo ka papunta sa kotse ko dahil lang sa nakita mong may lalaking nakikipaghalikan sa ibang babae. Marahas na tumanggo si Mila. Oo. Nakakainis. Ano ang silbi ng pagpapakita niya ng pagmamahal niya sa akin tapos patuloy na umaasenso pero mas pinili pa niyang makipag-date sa ibang babae? Gusto mo ba siya? Umiling si Mila. Hindi, ayoko. Kaya hindi ko siya hiniling na maging boyfriend ko. Kung ganoon bakit ka umiiyak? Naiiyak ako kasi sobrang genuine niya. Kung nagustuhan mo talaga ako, you should offer me your honesty and genuine feelings. Masakit sa ego ko na makita siyang nakikipag-date sa ibang babae behind my back. Naisip ko pang ang bigyan siya ng pagkakataon kung magsulat siya ng 1,000 love letter. Malakas na bulalas ni Mila. 1,000 love letter. Pakiramdam ni Justin ay tumanda na siya para dito. Tingnan mo, Miss Lo. Kung nais mong umiyak, maaari mong ipagpatuloy ito. Maaari kang magpatuloy sa paglulubog sa iyong mga kalungkutan hanggang sa kasiyahan ng iyong puso. Kailangan kong bumalik para sa hapunan. Hinihintay ako ng aking asawa. Palam, sana hindi na ako magkita muli. Sa isang dismissive wave, nagplano si Justin ng mabilis na pagtakas.
Sa kasamaang palad, mahigpit pa rin ang hawak ni Mila sa kanyang manggas. Hindi. Wala kang pupuntahan. Iiwan mo ako at hindi na kita makikita. Ako. Wala akong kinalaman sa'yo. Bakit ba ang lakas ng loob mong makita akong muli? Nakita mo na ang puwitan ko dati. Tinanggihan ko lahat ng manliligaw ko dahil sa'yo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Patuloy na sumisigaw si Mila. Mabilis na tumalikod si Justin upang takpan ang kanyang bibig. Shot it. Sinusubukan mo bang ipaalam sa buong mundo na ang puweten mo ay nabasag sa mukha ko? Nagpatuloy si Mila na walang imak sa palad na ito. Matapos buksan ni Justin ang kanyang bibig, inilabas niya ang kanyang dila ng bastos. Well, hindi naman magiging masyadong problema kung pinakasalan mo ako. 10:57. Si Justin ay unti-unting nawawala ng malay. Hindi siya natatakot sa maapoy na babae ngunit siya ay pinakatiyak na takot sa mga whiny girls. Ang mas nakakatakot pa sa babaeng nasa harapan niya ay hindi siya nagdadrama. Halatang halata na siya ay ipinanganak sa ganitong paraan. Tiyak na mahahanap siya ng ibang mga lalaki na talagang kaakit-akit. Ang dalaga ay dalisay at malambot. Mukha niyang anghel pero ang katawan niya ay demonyo. Kung nakilala niya ito bago ang kasal, tiyak na interesado ito sa kanya. Hindi ito isang taong kakayanin niya sa ganitong edad. Ang isang Lucy ay sapat na upang buhol-buhol ang kanyang bituka. Sa isang Mila na idinagdag sa halo, marahil ang kamatayan ang pinakamadaling paraan. Please stop. I really need to go now. Kapag hindi ako nakabalik agad, tatawagan ako ng asawa ko. Inalis ni Justin ang mga braso ni Mila. Bagamat nakaakbay ito sa kanya na parang pugita, ang lakas ni Mila ay hindi katumbas ng kay Justin. Siya ay inalis ng walang kabuluhan. Nang makitang aalis na talaga si Justin, galit na tinapakan ni Mila ang kanyang paa. Justin! Kung iiwan mo ako, papatayin ko ang sarili ko. Pinili ni Justin na huwag pansinin siya, kinuha ang kanyang mga susi at nagjogging papunta sa kanyang sasakyan. Bago pa man siya makahakbang, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran na sinundan ng mga hiyawan ng mga tao. Mabilis na lumingon si Justin sa likod at nakita niya ang isang malaking bilog ng mga alon at mga bula na nabubuo sa ibabaw ng tubig. Si Mila ay talagang tumalon sa lawa. Una, umiiyak sila. Tapos nagsisigawan sila. Ngayon kitilin nila ang sarili nilang buhay. Iyon ay kung paano ang mga sinaunang babae ay rumored sa harap ng labanan. Ngunit kahit sa kasalukuyang panahon, nagpasya na si Mila na tumalon sa lawa bilang kanyang unang solusyon. Sa gitna ng gulat na pagsigaw na sumunod, napansin ni Justin na may mali. Mukhang hindi marunong lumangoy itong si Mila. May ilang mga tumalsik sa simula ngunit hindi nagtagal, ang tanging nahuli niya ay ang dumadagandong na tunog ng paglubog. Nawala ang kamay ni Mila sa tubig. Bata! Anong tinatitigan mo? Girlfriend mo Gibson babaeng yan, no? Iligtas mo siya. Bilis! Sigaw ng isang matandang lalaki. May ilang dumaan na nakapansin sa kanyang pagkalunod, ang ilan ay naghuhubad pa ng kanilang damit bilang paghahanda sa pagligtas sa kanya. Sa sandaling nalaman nila ang sinabi ng matanda, lahat sila ay lumingon kay Justin. Isang pag-aaway sa pagitan ng mag-asawa na nagawang itaboy ang dalaga sa pagtalon sa lawa. Kaninong responsibilidad ang iligtas siya maliban sa mismong nobyo? Si Justin ay nakasigaw lamang sa loob. Paano ang isang taong bihasa sa panloob na enerhiya ay hindi marunong lumangoy? Bagamat nakita niyang kahina-hinala ang buong bagay, hindi niya ito maaaring baliwalain, lalo na sa ilalim ng matinding pressure mula sa pangkalahatang publiko. Kaya naman, sumugod siya pasulong at tumalsik sa lawa na may splash. Mila ay lumubog na ng mas malalim. Hindi na makita ng lalaki ang dalaga sa mababaw na tubig kaya sumisid siya. Pinakiramdaman niya ang madilim na tubig ng lawa, sa wakas ay natagpuan niya ang nakataas na pulso. Sa kabutihang palad, ang lawa ay hindi masyadong malalim. Nang hindi nagtagal, lumabas si Justin kasama ang isang basang-basa na si Mila. Tinahak niya ang daan patungo sa dalampasigan.
Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang karamihan. Nagpatuloy sila sa pagbibigay ng mga komento kay Justin na pinagsabihan ang kanyang tila kasuklam-suklam na pag-uugali. Hindi pinansin ni Justin ang kanilang mga salita. Paglabas nila sa tubig, napansin niyang may mali. Si Mila ay tumikim ng sobrang tubig at nawala ng malay. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing issue. Ang pinakamalaking problema dito ay kung paano daw maikit sa kanyang katawan ang basang chiffon na pang-itaas, na nagpapakita sa bawat sulok ng kanyang katangi-tanging katawan. Sa ilalim ng mga ilaw ng mga street lamp, ang kanyang damit ay malapit sa transparent. Naramdaman ni Justin na ang kanyang miyembro ay nakakita ng paninigas. Sa kanyang pagtatanggol, ito ay isang hindi sinasadyang biological na tugon. Bagamat walang kinalaman sa kanya ang babaeng ito, hindi niya basta-basta nagagawang iwan itong vulnerable sa mga mata ng publiko. Kaya binuhat siya ni Justin at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang sasakyan. Inilagay niya ang matigas na katawan nito sa kanyang sasakyan bilang suporta. Nang maglalabas na sana siya ng enerhiya para tanggalin ang lahat ng tubig sa loob niya, napansin niyang unti-unting namumutla ang mamasa-masa nitong labi. Naghihintay ba siya ng halik? Hindi nagtagal at nalaman ni Justin na siya ay naloko. Dahil sa kaguluhan kanina, wala na siyang oras para ma-access ang sitwasyon. Inis na iniabot niya ang dalawang daliri para kurutin ng husto ang nangungunot na labi ni Mila. Ma'am! Ow! Masakit! Ang sakit ay nagtulak kay Mila na imulat ang kanyang mga mata. Inilapat niya ang isang galit na kamao sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako kinurot? Napangisi si Justin. Ako dapat ang magtatanong dito. Nalulunod ka tapos may lakas ka pang pumutok ang labi mo. Namula ang pisngi ni Mila. Natutunan ko ito mula sa isang programa sa TV. Kung ang isang tao ay nakalunok ng labis na tubig, hindi ba kailangan mong magpakapor sa kanila? Hinihintay kong gawin mo iyon sa akin. CPR. Tumigas ang ekspresyon ni Justin. Masyado kang tapat para sa iyong kapakanan. Siyempre. Ako ay isang napakatapat na bata mula pa noong bata pa ako. Sinabi sa akin ng aking ama na ito ay isa sa aking mga pakinabang. Gayunpaman, sa tingin ko ito ay isa lamang sa maraming iba pang mga pakinabang ko. Enough. Sabi mo tapat ka pero niloko mo ako sa pag-iisip na nalulunod ka. Nagpasya si Justin na hindi na niya gustong makipag-ugnayan sa babaeng ito. Tinulak siya nito palayo para maglakad papunta sa driver's seat. May kumislap sa mata ni Mila. Napangiti siya at binuksan ang pinto sa passenger seat. Pagkatapos ay tinanggap niya ang sarili ng walang pahintulot niya. Ang BMW ni Justin ay idinisenyo upang ma-unlock sa pamamagitan ng isang sensor. Hanggat ang susi ng kotse ay nasa malapit, ang lahat ng mga pinto ay maaaring i-unlock sa pamamagitan ng pagpindot. Iyon ang dahilan kung bakit walang oras si Justin na i-lock ang pinto. Masayang ginawang komportable ni Mila ang sarili at ibinaba pa ang kanyang seatbelt. Galit na galit si Justin kaya nagsimula siyang manginig. Wala pa siyang nakilalang babaeng kasing tigas ng ulo niya. Kung nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, malamang na pinatay na niya ito sa pamamagitan ng isang sampal at pag-ikot sa kanyang leeg. Ngunit si Justin ay hindi na siya ang cold-blooded murderer. Hindi niya kayang pumatay ng tao sa ganoong sitwasyon. Higit sa lahat, wala siyang gana na gawin iyon. Kung ang isang random na babae sa iyong kapitbahayan ay nagpasya na guluhin ka, hindi mo naisip na patayin siya kahit nasa bingit ng ganap na inis. Binuksan ni Justin ang pinto. Tinitigan siya nito ng matalim. Lalabas ka ba o hindi? Umiling si Mila. Gusto kong sumama sa iyo. Susundan kita saan ka man pumunta. Saan ka nakatira? Gusto kong maalala ang ruta papunta sa lugar mo. Inipit ni Justin ang tulay sa pagitan ng kanyang noo. Napasulyap siya sa langit, malamang nahanda na ang hapunan at tiyak na naghihintay si Marian sa kanyang pagbabalik. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na hindi pa natapos ang pagsubok. Hindi gusto ni Justin na hintayin ang kanyang asawa at magdulot ng hindi pagkakaunawaan.
Inilabas niya ang kanyang telepono na may balak na tumawag sa bahay. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang i-unlock ang kanyang telepono, napaungol siya sa inis. Ang kanyang telepono ay naging biktima ng pagkasira ng tubig. F***. Ano bang problema ngayon? Pakiramdam ni Justin ay parang naubusan siya ng swerte. Nakatitig sa kanyang hindi tumutugon na telepono, nasa kalahati na ng isip niya ang bumagsak sa lupa ngunit nagpasya siyang hindi iyon dahil regalo ito mula kay Marian. Inilabas ni Mila ang kanyang pink na dila ngunit nagpanggap na parang wala siyang nakita. Marahas na ibinalik ni Justin sa bulsa ang kanyang nasirang telepono. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at pinandilatan siya ng mga dagger. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka aalis sa sasakyan, itatapon kita pabalik sa lawa. Basang-basa pa rin ang kanilang mga katawan ngunit hindi ito pinansin ni Justin. Walang epekto sa kanilang dalawa ang halumigmig at malamig na hangin. Nakita ni Mila ang kanyang nakakatakot na ekspresyon. She pouted and put on a pitiful face before she stuck her head out the window to shout whiningly. Lahat. Tumingin ka rito. Gusto akong iwan ng lalaking ito at sinusubukan niya akong saktan. Itatapon niya ako sa lawa. Naririnig pa rin ang mga taong nasa paligid ng lawa kanina. Nang marinig nila ang kanyang mga sigaw, nagsimula silang magtipon sa paligid ng kotse. Sa wakas ay alam na ni Justin kung ano ang ibig sabihin ng sinasabing mga babae at simpleng lalaki lang ang mahirap pakitunguhan. Alam niyang may kapangyarihan siya ngunit ang anumang maiisip na solusyon dito ay parang pagsuntok ng isang masa ng bulak. Wala siyang magawa. Hindi niya kayang kalagkarin siya palabas ng kanyang sasakyan sa harap ng publiko. Siya ay bata pa at maganda, walang katuturan na wala siyang manliligaw at desperado siyang sunggaban ng isang lalaki para akusahan siyang iniwan siya. Halatang may nangyari sa pagitan nila. Hindi makaisip si Justin ng tamang paraan para makitungo sa kanya. Nag-isip siya saglit at nagpasya na mas mabuting tumawag siya sa bahay at ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi niya gustong magalit si Marian sa kanya. Inisgan ni Justin ang kanyang paligid bago siya nagpasyang lumapit sa isang binata sa malapit. Isang magalang na ngiti ang isinalubong niya sa lalaki. Mister, pwede mo bang mahiram sa akin ang iyong telepono? Maingat na sumulyap ang lalaki kay Justin. Maasim na tugon niya, "Look, bro, I can see that you drive a BMW." Malamang na mas maging gentleman at pretuhin ang babae ng maayos. She's so pretty, paano mo siya matrato ng ganyan? Bakit kailangan mo ng phone sa oras na ganito? Naramdaman ni Justin ang pagnanais na kitilin ang kanyang buhay doon. Ano ang F*** sa kanyang logic? Hindi iyon ang sinusubukan kong gawin. Kailangan kong tawagan ng aking asawa, siya ay. Ano? May asawa ka na ba? May asawa ka na tapos nandito ka pa sa labas na nagde-deflower ng mga batang babae. Ako. Well. Kahit anong pilit ni Justin na ipagtanggol ang sarili, ang sitwasyon ay nawala na sa kontrol. Napakalaking hindi pagkakaunawaan ang nangyari. 10:58. Pangit ang mga titig ng mga tao, lalo na ang mga babae. Nakatingin sila kay Justin na parang nagkasala sa kanila ng personal. Agad naman siyang sinaway ng isang matandang babae. Ano ba ang mali sa mundo ngayon? Paano matapang na aminin ng isang lalaki na may ginang siya? Sa tingin mo ay hotshot ka lang dahil nakakuha ka ng pera. Natigil si Justin sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak. Oo, totoo na mayroon siyang mga mistress ngunit hindi isa sa kanila si Mila. Agad na sinamantala ng ilang nakababatang lalaki ang sitwasyon na itinuring na ito ay isang perpektong oras upang iligtas ang isang dalagang nasa pagkabalisa. Miss, kahit na halatang hindi ako mayaman kaysa sa kanya, mayroon akong malaking ambisyon at walang hangganang katapatan na mayaalok. Maniwala ka sa akin, sa loob ng 3 taon, tiyak na makakasama ko ito sa nangungunang 500 pinakamalakas na negosyante, o hindi bababa sa makakuha ng trabaho bilang isang security guard. Paano kung sumama ka sa akin? Pretty lady, nilalamig ka ba? How about I treat you to some warm steamed cakes?
Ang mga kabataang lalaki ay nagpatuloy sa paghahagis ng umaasa niyang mga tingin. Nagpa siya si Justin na sapat na siya rito. Ayos lang. Mukhang hindi siya makahiram ng telepono. Nakatitig pabalik sa batang babae na puno ng luha ng buwaya ang kanyang mga mata, napabuntong hininga na lamang si Justin at napangiti. Nabigla siyang umiling, piniling huwag pansinin ang iba. Bumalik si Justin sa kanyang sasakyan, pinaandar ang makina at umalis. Pinanood ng karamihan ang BMW X6 habang naiwan ang isang ulap ng alikabok sa likuran. Nagsimulang mag-usap ang mga binata sa pag-urong nito sa likod. F*CQ. I can't believe she chose his BMW. I know love is longer to be trusted. Let's just leave this F*******King place. Kasabay nito, sa sandaling naramdaman niya ang pag-aandar ng kotse, ang luhaan na batang babae ay biglang bumaba sa pagkilos at bumalik sa tuwa. Tuwang-tuwa siya na nagsimula siyang mag-hum sa isang upbeat pop song. Naglakad kami sa ulan, kung ikaw ay isang brilyante dapat kang maging maningning, lahat ay dapat na nangangarap. Iniwasan ni Justin ang isang maikling sulyap sa masayang Mila. Sa totoo lang, mas marunong kumanta ang babae kaysa kay Marian. Kung iisipin, walang masyadong babae na mas masahol pa kaysa kay Marian. Napabuntong hininga siya. Enough. Tanggap ko na ang pagkatalo ko. Na nagpahinto kay Mila sa pagkanta. Oh, sa wakas ay umamin ka na sa pagkatalo mo. Hehe, I'm glad you understand that I'm someone to not mess with. I'm honest but I'm no idiot. Serves you right para sa pagsisinungaling sa akin noon. Hindi mo alam kung gaano ko iniyakan ang sarili ko sa pagtulog. Binubuli mo ako at nagsinungaling ka pa sa akin. Sigurado ako na napansin mo ang mga lalaki na sinusubukang ipanalo ako. Wala akong interes sa mga ganyang lalaki. Kung ganoon, bakit ka interesado sa akin? Naranasan ko ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kalokohan. Totoo. Ganon din sa mga lalaki at sa kanilang mga sports team. Gaano man kasama o gaano kahusay ang kanilang pagganap, ikaw pa rin ang magiging tagahanga nila. Walang magandang paliwanag sa likod ng pagkahilig. Tinitigan ni Justin si Mila na nag-adorno ng seryosong ekspresyon. Hindi ba't dahil nakatapat ka sa mukha ko? Well. Hinawakan ni Mila ang kanyang daliri sa ilalim ng kanyang baba. Pinag-isipan niya ito bago sumagot, siguro, pero nagsisilbi lang iyon bilang trigger. Ang pinakamagandang paraan para maipaliwanag ko ito ay isang uri ng hormonal attraction. Malapit nang mawala si Justin. Ang babaeng ito ay siguradong may paraan sa mga salita. Nang makahanap siya ng bakanteng paradahan, ipinarada niya ang sasakyan. Tiningnang mabuti ni Justin ang oras. Siguradong mahuhuli na siya pagdating sa bahay. Maaari rin itong ayusin ng isang beses at para sa lahat. Miss Lo, sa tingin ko dapat nating pag-usapan ito ng seryoso. Dahil nabanggit mo na hindi ka tanga, oras na para maunawaan na hindi ako nagbibiro. Mabagsik ang tono ni Justin. Napapout si Mila. Hindi rin ako nagbibiro. Virgin pa ako. Isang umbok na ugat ang lumitaw sa mukha ni Justin. What the hell had this conversation to do with her virginity? Siya ay isang birhen din 10 taon na ang nakalipas. Ito ay walang espesyal. My point is, I'm married and I have a family. We're not cut out for each other. Bago pa man magkaroon ng hatred between us, how about we forget about what happened earlier and be friends? Hindi inaasahan ni Justin na mapupuksa siya sa loob ng isang araw, ngunit kailangan niyang lutisin ito kahit papaano. Bangulong si Mila, hindi ba't nabanggit mo na mayroon ring ibang mga mistress? Si Justin ay hindi makapaniwala. Hinihiling mo ba sa akin na gawin kitang isa sa aking mga mistress? Hindi. Hindi yon. Nagpatuloy si Mila, dahil hindi ka dedikadong manliligaw, paano kung gagawin mo akong asawa at gawin mo na lang ang asawa mo ang iyong mistress? Ako. Si Justin ay uungal sa kanya ngunit agad siyang pinigilan ni Mila. I'm not trying to bully your wife. Kung magiging mistress ako, siguradong tatalunan ka ng daddy ko.
Sa matagal na pagtitig sa mukha ni Mila, halatang sinadya niya ang kanyang mga salita. Nagsisimula ng mahilo si Justin sa sobrang galit. Matapos masira ang sitwasyon, umungal siya, hindi ko man lang sinusubukan na makisali sa isang relasyon sa iyo. Bakit ang tigas ng ulo mo? Ano ang hindi mo maintindihan? Ang biglaang pagtaas ng volume ay nagpatindi ng echo sa kanyang sasakyan. Ang kumikinang na bilog na hazel na mga mata ni Mila ay blanco na tumitig kay Justin na nasa bingit ng pagkabaliw. Unti-unting namumula ang eye socket ni Mila, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pasensya na. Pinunasan ni Justin ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Hindi ko sinusubukang pag-alitan ka at hindi rin ako nagalit sa iyo, ako lang. Alam ko. Sumimangot si Mila. Alam kong hindi mo ako gusto. Napanganga si Justin ngunit nagpa siyang manahimik. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mamantong hining si Mila at sinabing, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na magseryoso ako sa isang lalaki. Gusto ko lang na magustuhan mo ako. Mangyaring huwag mo akong kamuhian. Bakit napakahirap na iparamdam sa iyo ang pareho? Tumibok ang puso ni Justin sa nakakaawang tanawin. Kahit anong mangyari, isa lang siyang dalaga na walang gaanong alam sa mundo. Marahil ang kanyang mga kilos at matatapang na salita ay walang ibig sabihin kundi isang kathang-isip lamang ng kanyang sariling pantasya. Malamang ay wala siyang balak na gawing realidad. Saglit na nag-alinlangan si Justin bago niya iniabot ang isang braso para haplasan ang tuktok ng kanyang ulo. Naiinis na itinaas ni Mila ang kanyang ulo. Bigla niyang napansin na may mga patak ng tubig na umaalis sa buhok at pang-itaas niya. Hindi nagtagal, natuyo na siya. Ginagamit ni Justin ang Heaven and Earth Restoration Energy para alisin ang mga molekula ng tubig sa kanilang mga damit. Ang regular na tubig ay napakadaling manipulahin para kay Justina na pinagkadalubhasaan niya ang mga pangunahing kaalaman sa koi water. Nakakamangha. Dahan-dahang kumurap si Mila. Paano mo makokontrol ang yuan na enerhiya ng tubig nang may kahangahangang katumpakan? Sumailalim ka na ba sa iyong tribulation passing stage? Nagulat si Justin. Ikaw, sino ka ba talaga? Sa wakas ay napansin ni Mila na nadulas siya. Mabilis niyang tinakpan ang bibig, binuksan ang pinto at kumalas sa pagkakaupo. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kotse. Bago pa masabi ni Justin ang anumang bagay, naisara na ni Mila ang pinto. Tumatakbo na siya palabas ng parking lot sa sobrang bilis. Kaya lang, naiwan si Justin. Napatitig siya sa umaatres na likod ng dalaga na nawala sa dilim at nanunuya. Kung alam ko lang na magiging ganito kadaling tanggalin ka. Pinaandar muli ni Justin ang kanyang sasakyan para magmadaling umuwi. Nahahawakan pa ng ilong at bibig nito ang amoy ng natitirang bango nito. Ang bango ay mahina ngunit kaaya-aya, ito ay pakiramdam ng init at kabataan. Nananatiling misteryo ang pagkakakileya ni Mila. Na-curious siya pero ayaw niyang usisin ito. Mayroon siyang sariling mga problema na dapat asikasuhin. Hindi nagtagal, may naalala si Justin tungkol sa kanyang tahanan. Sa kanyang pagkaantala sa pagbabalik, si Marian ay malamang na nagngangalit na walang paraan para makipag-ugnayan sa kanya kahit ano paman. Napakagulo ng araw na ito. Makalipas ang kalahating oras, nakauwi na rin sa wakas si Justin. Nakasindi ang mga ilaw sa mansyon at mahigpit na nakasara ang pasukan dito. Ipinarada ni Justin ang kanyang sasakyan at maingat na tinungo ang pinto. Inilabas niya ang kanyang susi, huminga ng malalim at saka binuksan ang pinto. Naamoy na niya ang malakas na amoy ng nilagang mais mula sa kinaroroonan niya. Kinuha ni Justin ang kalayaan na sumipsip ng isang malaking lagok ng hangin para tamasahin ito. Sa silid kainan, lahat ng mga kababaihan sa pamilya ay natipon na sa mesa. Si Rebecca, Yuna at Nina ay nakaupo sa kanilang mga pwesto habang si Marian ay nakaupo kasama si Leia. Si Marian ay abala sa pagpili ng mga tadyang para sa batang babae. Si Leia ay may napkin sa kanyang leeg habang siya ay nasiyahan sa kanyang piging ng mga tadyang.
Mula sa tumpok ng mga buto sa kanyang harapan, maliwanag na nakainan niya ang hindi bababa sa kalahati ng nilagang. Ngunit syempre, si Marian ay naghanda ng higit sa isang palayok nito. Ay nako, ang bango. Mukhang nag-improve na ang aking mahal na asawa sa kanyang pagluluto. Ang pagkakaroon ng isang bata ay nagsisilbing magandang pampatibay loob, haha. Nang mapansin na walang nag-abala na tumugon sa kanya, sinubukan ni Justin ang kanyang makakaya upang matiyak na natural ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang umupo sa pwesto niya. Gayunpaman, hindi mahirap makaligtaan na walang isang set ng mga kubyertos na inilatag para sa kanya. Inakala niyang hindi siya uuwi ngayon. Hindi siya pinansin ni Marian, tinatrato siyang parang hangin. Hindi mahirap hulaan na ang kanyang asawa ay galit na galit sa kanyang huli na pagdating. Pinaalalahanan niya ito na umuwi ng maaga para sa hapunan ngunit hindi lang isang oras na late dumating ang lalaki, hindi na rin ito nag-abalang tumawag sa bahay. Sa huli, ang mga ina ay palaging may malambot na lugar para sa kanilang anak. Huminga ng malalim si Rebecca bago tumalikod para magtanong, Justin, nasaan ka? Matagal kaming naghintay sa iyo at wala ni isa sa mga tawag namin ang nakarating. Hindi mo ba kami masasabihan ng mas maaga? Lumalamig na ang mga pinggan. Masamang tiyuhin. Halos mamatay sa gutom si Leia. Patuloy ang pagmuya ni Leia sa tadyang, hindi nakakalimutang lagyan ng asin ang kanyang sugat. Pinilit ni Marian ang tingin kay Justin. Malamig ang ekspresyon niya ngunit nanatili siyang tahimik na para bang hindi sulit ang pagsisikap na tanungin pa ang kanyang kinaroroonan. Talagang nag-aalala si Yuna. Kahit na ang mga aksyon ni Justin ay nagalit sa kanya, naramdaman pa rin niya na karapat-dapat siya ng pagkakataong sabihin ang kanyang panig ng kwento. Walang ibang nagawa si Justin kundi sabihin ang buong pagsubok kung paano niya nabangga si Mila at ang kasawiang sumunod na nangyari. Ginawa pa niyang i-display sa mesa ang phone niyang nasira ng tubig. Tingnan mo, hindi ko sinasadyang binabaliwala ang iyong mga tawag. Nasira ang aking telepono nang tumalon ako sa lawa. Kinuha ni Rebecca ang telepono at pinindot ang mga button nito. Lumingon siya kay Marian, nagsasabi ng totoo si Justin, talagang hindi gumagana ang kanyang telepono. Biglang naalala ni Yuna ang pangyayari noong sila ay namimili ng sapatos. Tumango siya at idinagdag, Miss, nagsasabi po ng totoo si Sir. Nakita ko na po yung babae dati. Masasabi ko lang po na nagkataon lang po ang araw na ito. Ibinaba ni Marian ang kanyang mga chopstick. She muttered calmly, I believe that you're telling the truth pero may iba pa akong gustong malaman. Bakit niya nasabi na gusto kanya noong una kayong magkita? Totoo, iyon ay isang napakagandang tanong na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Justin. Ang tanong ay spot on. Paano siya sasagutin ni Justin? Hindi niya lang masabi dahil nakadikit ang mukha niya sa puwitan ng dalaga. Magpapakamatay iyon. Ako. Kasi. Malungkot na tiningnan ni Justin si Yuna, humihingi ng tulong. Nakalulungkot, hindi makapagbigay ng mas magandang paliwanag si Yuna dahil pareho siyang napahiya. Naiintindihan ko na ngayon. Walang pag-aalinlangan na nagpatuloy si Marian, parang may madadi sa bahay. Sa unang pagkakataon na may nakilala kang babae, bigla na lang siyang bumagsak sa iyo at parang nai-inlove ka na sa iyo. Hindi ko alam na may karisma ka pala. At saka, kahit nasira ang phone mo, hindi ka ba pwedeng humiram ng isa sa iba? Mabilis na ipinagtanggol ni Justin ang kanyang sarili, sinubukan kong ang humiram ng isa ngunit sila ay sama-samang hindi naunawaan ang aking mga intensyon. Ayaw nilang humiram ng isa kahit gaano pa ako nagmakaawa. Tama na. Galit na tumayo si Marian mula sa kanyang upuan. Nanginginig sa galit ang supporting forearm niya na nakapatong sa mesa. Dahil inamin mo na ito, hindi mo na kailangang magpanggap na inosente ka. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.